Ayan mga kabukas, Tetestingin yung battery cage. Hanggang dyan lang talaga tayo. Hanggang dyan lang talaga tayo. Hindi, ganyan talaga. Yan, sakto yan. Parang itlog ganito. Ayan, ayos. Kaya maganda eh. Ganda talaga na may gamit, ano? Pero ano mo Buti muna may- sir, bago mo lagyan eh. Kondisyon mo muna yung tubig. Oh, hindi matagal pa talaga yan. Saka naghahanap pa ako ng solar na na water pump, yung submersible na sa online. Pinapahanap ko si Peng. Hindi pa hindi pa raw niya na asikaso. Sa Raon. Ha? Sa Raon. Wala naman ako kung oras na pumunta pa raw eh. Pero nandun kasi lahat eh. Oo. Pagkasimba mo ng linggo, Hindi kasi mayroon tayong obligasyon dito. kaya ayun ang problema. Oo. Kumbaga yung oras. Limitado oras kasi. Kasi kapal ng tubig. Dikit-dikit ng battery cage. Battery cage. Ah. Tikit-tikit to. Pero saktuhan sila, papasok lahat. Sige, okay lang. Gusto mo lagyan natin alawan? Hindi, kung hindi naman, okay lang naman. Ito lang naman isisentro ko muna. Tapos, Siguro lang, kapiraso lang, mga isang dangkal. Maliwalas yung area mo. Oo, maliwanag. Lumamig. Lalo na pag namin labas niyan. Yung water solar pump, mag-review ka muna sa YouTube. I-review mo muna yung para sa'yo, sir. Tapos may link na yun sa Shopee, pindutin mo. May link na May mga link yun. Okay. Para hindi ka na maligaw. Bagay. Mag-assess ka na naman, tapos maliligaw. Ang kailangan ko dyan, 3 meters na yung niya yung pataas niya. Tama yung desisyon mo, hindi mo pinalagyan ng Ang usong filter yung mga drum na, malalaki. Nilalagyan nila ng Una kasi sir, parang yung mga net na luma, pang tanggal na malalaking debris. Yun nga. Tapos susunod nun yung yung parang charcoal, sand, Anong gagamitin ko dyan? Graba? gravel. Oo, Graba. gravel. Pero may charcoal pa rin. Ah. Kailangan mo. Pinsa ko kasi naloko sa African cichlid. Kumikita talaga. Ano ba yun? Isang isda, Ano ba yun? Yung parang siya, tilapia na maliliit na pang-aquarium. Pang-aquarium. Iba-iba kulay, yung magpapamahal yung kulay. Kapag palabas siya ng electric blue, $80 ang isa, ganyan kalaki sir. Doon sa US yun? Oo. Naging na yun. Magaling siya sa aquarium. Maano kami niya. Papapisa nga ng itlog yun sa aquarium. Kaya naman nga. Yung hito nga nabibreed na ngayon. Dati hirap. Bumuhat ka muna ng isang battery cage din yung kulungan. Para masukat. Testing. Mukhang lang. Dalawa lang may ikakarga ko Sasagad sa Sasagad sa taas pala. Patatabas ko na lang siguro. Hindi, ganyan na lang. Ayan mga kabukas, Tetestingin yung battery cage.
ganyan lang talaga tayo. Ang ganyan lang talaga tayo. Hindi, ganyan talaga. Yan, sakto yan. Parang itlog nandito. Ayan. Ayan, ayos, ayos. Kaya maganda eh. Oh. Ang itlog pala nandito itlog. Harvest. Oo. Tapos isa din dito. Ano yung binubuhay? Multitasking na si Gagay. Nakagawa na ng Yes. Palihan mo nga lang. Hambre ito. Ipipix mo na ba kuya? Dito naman. Wag muna. I-spray ko pa kasi yan eh. Hindi na kaya sa taas no? Hindi na kaya no? Sasabit na no? Subukan na natin. Ayan. Wait lang. Kaya pa oh. Kaya. Kaya pa. Pwede pa mag-plywood, sir. Basta lalagyan ko lang ng plywood sa ibabaw no? Para hindi mainit. Lagyan dito. Tama yung kaysa na sa ano sinabi mo. Oo. Hindi, pwede na may patong eh. No, kuya. Dito lang. Papatong lang ano? Pwede naman eh no? Sige, ganun na lang siguro. Kahit idikit, sir. Isang plywood lang, kahit idikit na dyan. Ba't papatong ka? Ha? Para hindi ka na mahirapan, padikit mo na. Wala nang budget. Di ba may plywood ka? Wala, binalik ko nga, pinag-change item ko eh. Gusto mo gamitin mo yung mga luma Ah? ko dun? Anong luma? Yung mga hindi naman namin gagamitin. Kailan pa ako ulit magpapagawa. Kakasya ba dito yun? Yung mahabang tinapes mo, Kuya Greg? Parang dito lang yun, di ba? Oo, dyan lang Parang naman sa di area naman malitan ako eh. dito. Papunta. Kaya ba yun kaya? Papunta dun. Pakuha mo. Hindi, kakasya. Ang tanong doon kung kakasya. Maano yun, yung Hindi, pinang-asin yun lang. Ang tataparan natin, yung tapat lang. Ito. Yung tapat lang. Dapat lang. Para hindi direct. Kasi ano lang, ganun kakitid lang na mahaba yun. Oo, Pinaforma lang namin doon sa may poste. Hindi Ah, lang mainit. pwede naman. Kaya? Hindi, Ibaba mo na. Hindi ko kasi gagamitin, sisirain lang na aso ko eh. Dito lang. Kasi isusugat ko na sa kabila. akin na lang. Pakuha mo kaya mas yun. Isentro mo. Ako doon. Dinudurog lang ng aso ko eh. Silipin mo nga dito kuya kung pantay. Parang ano eh. Dito ka sa taas. Kaya naman pantay. Yung parang pa ganun siya. Nakaganon? Ganun ba talaga? Oo, ganun talaga. Ganun talaga siya. Pantay dito. Pantay. Ayoko talaga yung dulo. Hindi, talaga nakaganon Nakababa to yan. kasi yung itlog niya. Oo. Hindi, ibig sabihin yung mas mataas dito kaysa dito. Dito ka. Ganyan talaga siya. Ganyan talaga siya. Ha? Di ba? Kailangan natin itaas ang konti dyan. Hindi, magsasapi na lang siguro dito. Magsasabi ka na lang. Kasi sagad na ng putol to eh. Kaya lang yung klebe niya, kailangan nandun pa rin. Kailangan itali din dito. Kumuha ka muna lambe, mangutol ka muna. Para malang kukuha ni sa tupi. Para may taas natin ganun. Yan. Masyadong mababa ito. Oo. Kasi yung inaano ko yung ano ng manok eh. Lagi silang babalanse ba? Wala. Stress din sa manok yun eh. Pagka hindi pantay yung inaanohan nila eh. Stress na nga nakakulong eh. No? Ganun, tagulin. Di ba? Yung bakal. Yung bakal ang may diferensya. Doon. Kaya nga sila dito. Yeah. Kasi napansin ko mga kabokos medyo pa ganun. Yung manok kasi may stress pagka ganun. Wala sa ayos yung kanilang pinalalagyan. Ayan, ganyan. Okay. Go. Sabi yata. Oo ba eh. Kaya ano yung muna? Planchahin mo kaya? Ayaw mo na nakapit yan kasi para na-welding ko yung magiging level dito. Sabihan natin bakal. Lahat yan magkakaroon ng ganun kuya. Kasi sa taas ganun din eh. Nung inakyat na sa taas eh. Ganun din siya. Ano? Ganun din. Lahat yan. Pati baba niyan, laganyan din yan. Tataas ko na lang. Dito tayo nagkaroon ng problema. May parang mababa ito. Ano kaya? Ito na lang itaas mo. Kaya lang tatanggalin mo. Ito na lang. Lahat Tala yan, oo. Lahat yan eh. Ano yung grinder? Sabi yung dito sa ilalim.
Parahin naman ba ako? Kaya mga kabukol, sasapian ni Kuya Greg para magpantay kasi pababa dito. So very stress, parang ano yan eh. Stressful sa, ewan ko lang kung ano nangyari. Stressful sa manok yun pagka ano, nakatagilid sila lahat. Madugo rin itong project mo. Mm. Kaya nga ayoko pagawa sa iba eh, di ba? Inintay ko talaga si Kuya Greg Saka eh. mag-asas to. Naka-30 ka? 40 na. Mahigit. Praso lang to ha. Nagalaw ko na yung pambayad ko sa lupa. Gano'n mo, praso lang to. Oo, naubos na yung pinautang sa akin eh. Okay lang. Pero mababawi naman yan. Hindi pa tapos yan. Sa labas pa eh. Eh sir, Yan, yan. tingin ka na. Hindi pa ko kay sir. Okay. Ayun na, sir. Nasaan ko yun? Hindi ko ano. Ah, Dito ka nga kayo, Marcel. Tanawin mo yung level na. Huwag mo kumakan yan. Huwag mo makan kasi ano, ayan. okay, angat pa kunti. Ah. Good lang ha. Hindi makita eh. Ingat pa, ingat. Angat. Ano ba tinitignan dyan? Di ko kasi alam eh. Uba. Ayan. Ayan. Wala mo nga dito. Parang mababa eh. Ang bigil eh. Mababa eh. Ang bigil susundan. Taas pa natin. Itaas din eh. Kung gawin din. Tinan mo. Taas na yan. Baba. Oh, ayan. Baba. Wala pa. Oh. Hindi, yung baka lang i-align nyo, Kuya Greg. Huwag yung Ay, kulungan. ilin mo yung bakal. Pag Matatalihan yung Mali. kulungan eh. Oo nga. Sobra naman atataas na yan, ano? Yan, parang, baba mo ng bahagya. Baba. Sige Baba. pa. Oh. Sige pa. Ika. Oo. Okay na. Hindi pa lumigit na eh. Okay. Ako, hindi pa lumigit na. Hindi natin makukuha dito sa level na yan eh. Kasi yung battery feed sa hindi ano eh. sa mata na lang kuya. Sa mata mo na lang. Ito. Yun. Iba yung tinaas niya. Mataas naman pala na yung tinaas niya. Kabutas-butas pa ako dyan. Okay na yan. Minsan tinatali din sa nila oh. Oo. Tingnan mo tinatali. Itali mo nga para makita natin. Para mahulog. Kaya mga kabukals, ito naayos na namin na level na namin. Ito ganun din ang kaso. So iaangat din ni Kuya Greg dito para mag-level yung kanyang flooring. Pero yan. Yan ay po yung magiging distance. Ito na yung magiging distansya kuya ng battery cage. Yan na yung magiging distansya o Oo, yan na. ah, yun, okay na yan. Okay lang yan? Oo, okay na yan. Eh kasi in-adjust ko na nga ito eh. Oo. Kasi ang bala ko talaga dyan, dikit-dikit sila.
Kaya ngayon gusto mo may space eh. Yan na din ang space na yan dyan. Ito na rin. Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede pa naman natin iusad to kung medyo ano dyan. Sige. Ayan, yan, ganyan. Ayan, ganyan, kuya. Okay. Yun. Kuya, adjust pa rin talaga mga kabukal kasi ganun pa ba ano. Pero ito okay na to. Bineldingan niya rito. May support yan. Maglalagay ako mga kabukals, maglalagay tayo ng kisame kasi yung panghuli natin sa taas masyado na siyang dikit sa yero. Sayang naman kasi kung hindi natin malalagay yung taas. So bibili nila ako ng 3 plywood. Pangit kasi kung mag-ano tayo ng patsi-patsi, maganda yung isang buwan na lang. No sir, no? Para maganda tignan din. Aray ko. Ganda ng lugar tapos taas. Ayan. Isang buusan na. Todo na natin to mga kabokals. Full power na. Ito naman pamatagalan na ito. Ito lang naman portion na itong lalagyan natin ng plywood. Yung tapat lang ng taas na yon para ma-maximize natin. Parang titignan mo, business na talaga, no? Diba? Hindi, farm lang yan. Backyard lang yan. Pero Hindi yan business. backyard farm business. Parang business na, no? Pero families lang. Yeah. Okay na yan. Okay na, sir. Okay na. Sariwa yung hangin. Yung ditong kulog, kaya inaapo sila eh. Lusot-lusutan ngayon eh. Inaapo sila, di ba, pag ano? Oo. Tapos kung umuulan, sir, lona na lang yung ginaganon kung marunong ka gumawa. Hindi, bahala ko nga. Yan na lang kasi mas matibay pa yan eh. Yun, nasa likod mo. Oo, ito nga. Itatali mo. Oo. Lona kasi nasisira pa eh. Pag yung umuulan, di baba. Pag ano sa kahoy, di rolyo. Marunong ka noon? Hindi ko alam yung mga ganun na. Hindi, Lolo ko magaling yan. dali lang yan. Magandang hapon mga kabokals. Yan, patapos na naman ang araw. Ito yung ating ilalagay dun sa ibabaw nung mga battery cage sa taas. Pananggal lang sa init. And then ito mga kabokals, yung sinasabi kong PVC pipe na gagamitin natin sa ating aquaponics. So baka magtaka po yung iba, yung mga nag-aquaponics yan, bakit ang laki? Kasi hindi naman po tayo magle-lettuce, hindi tayo magli-leafy vegetable. Ang sabi ko nga kasi, mga kumakatay ang ating gagamitin pang aquaponics. Una-una ito po yung patola. Ayan, pwede rin tayo mag-ampalaya, pwede rin tayo mag-upo at iba pa. Lahat po ng mga pwedeng gumamit ng balag kasi magbabalag nga po tayo sa kabilang lote. Kaya yan, 6 po yung diameter ng ating PVC pipe na gagamitin. And then ayan po yung mga elbow. And then ito na mga kabokals, patapos na yung ating chicken coop, back to back with fish pond. Yan. So may natirang semento si Kuya Greg dito, ipinahid na sa labas. Kasi ito, kompleto na po lahat yung ating labi. Yung labi ng ating fish pan, kompleto na. Ayan. Diba? Ang ganda, diba mga kabokals? Tapos ito na yung ating battery cage. Nakaset na rin yung ating hanger ng ating battery cage. Oh. Ganda oh. Nakita nyo naman mga kabokals. Talagang pangmatagalan na negosyo yung ating nagawa ngayon. Ayan. Tapos may mga supporter, may mga braces. Ayan. Ganun din doon.
Lahat yan. So matatag yan mga kabokals, matatag. Plus pagkain na itali pa natin yung battery cage, magdadagdag po ng stability yun. Yan. So dito nga po kanina itinaas ng konting sa may side na to kasi medyo paling po yung battery cage. Pero ngayon pantay na po lahat yan. May mga adjustment na pong ginawa dyan. Yan. Nililinis na ni Kuya Marshall. Pero maglalagay pa tayo kasi ng may plywood po sa ilalim yun. Ayan mga kabokals, ngayon usapang isda naman tayo. Ayan. Nabanggit ko nga po dun sa previous vlog ko na ang ilalagay natin dito ay tilapia. Mga kabokals, tilapia. Ngayon, as expected, may mga ilan po nag-react na iba, siguro iniisip din nila talaga yung kalalabasan ng isda kasi nga kakain sila ng dumi ng manok. Iniisip nila na sobrang dudumi yung tubig, babaho, na makaka-apekto sa isda na hindi po pwedeng kainin ng tao. Ayan, so expected na po yun. Meron po talagang mga taong mag-iisip ng gano'n. Kaya lang, sabi ko nga, ang sistema po natin ay aquaponics. Ang tubig po ay hindi stagnant. Hindi po permis yan yung tubig. Umiikot po yan. Umiikot po yan gamit po yung ating aquaponics system. Ngayon mga kabukas, itong aquaponics ko, kasi nga, gusto ko lang po matapos yung project. Pero hindi naman po tayo nagtatapos sa 5 PVC lang mga kabukals. Hindi po tayo nagtatapos dyan. Marami pa po tayong PVC aquaponics na gagawin. Pwedeng doon, pwedeng dito, pwedeng doon, all over the place. Or, diba, all over the place mga kabukals. Maglalagay, pwede sa taas. Pwede tayo sa taas maglagay. Maganyan mga kabukals. Hindi po tayo nagtatapos sa ganyan. Kaya, ano ba ibig sabihin? Yung tubig po kasi, mas maraming aquaponic system, mas mabilis pong nalilinis yung tubig sa loob ng ating fish pond. So hindi po tayo nagtatapos siya. Kaya yung pag-aalala po na sobra pong mapupulyot yung tubig, sobra pong mapupulyot yung isda na nakakadiri na kainin, understandable, pero may mga pamamaraan nga po tayong gagawin. Gamit po yung aquaponic system para po maiwasan natin yung sobrang pagbaho ng tubig, pagdumi ng tubig, taas ng ammonia level niya. Gamit po yung aquaponic system. Ngayon, naintindihan ko, meron po iba sa atin. Ayaw kong bumili ng tilapia sa'yo kasi kumakain ng tae. Naintindihan ko po yon. So, most likely, mahirapan tayong ibenta yung ating mga tilapia sa mga consumer, yung mga panluto, yung mga per kilo. Expected na po yan mga kabokals. Kaya lang ito mga kabokals, di ba? Wag po nating isasara yung isipan natin sa isang option lang mga kabokals. Dapat maging open-minded tayo. Wag tayong mag-stick sa isang option. Ay nako, wala hindi ko maibebenta tong tilapia ko kasi alam nilang kumakain ng tae, ng manok. Ayoko na, titigilan ko na to, hindi pala pwede. Dapat hindi po ganun ang ating mindset. Yes, sabi ko nga, expected na po na baka hindi po bilhin yung ating mga produce na tilapia. Kaya lang mga kabokals, pangluto per kilo lang po ba ang po pwede nating gawing negosyo sa tilapia? Yan, isa po katanungan. Panluto or sa consumer lang po ba natin ibenta pwedeng ibenta yung ating mga produce na tilapia? Ang sagot po dyan mga kabokals ay hindi. Mga kabokals, ang tilapia nagse-self-reproduce yan. Kahit ilagay mo lang yan sa tangking ganyan, as long as hindi sila yung reverse sex na puro lalaki, babae lalaki halo-halo, magmumultiply at magmumultiply ang mga kabokals. Magugulat na lang kayo sa mga gilid-gilid niyan kasi ang mga fingerlings sa gilid po nag-i-stay yan. Magugulat na lang kayo sa mga gilid-gilid niyan ay mga merong naglalango yan na fingerlings. Oh, ano ba yung fingerlings na yung mga kabokals? Yung po ang po pwede nating ibenta. Salukin mong ganyan.
Di ba sabi ko nga meron tayong cleansing tank na separate tank na gagawin doon or dito. Cleansing tank, ibig sabihin doon natin ilalagak yung mga tilapia na lulutuin natin. So sabi ko nga 2 weeks ilalagak sila sa cleansing tank. Wala silang kakaining tayo ng manok, puro asola or commercial fish lang kakainin nila. 2 or more weeks doon lang sila sa cleansing tank. Ngayon, kung hindi naman po magagamit yung cleansing tank na yun, pwede po natin gamitin yon na paglalagakan ng ating mga fingerlings na mahaharvest dito. Kung salok ka ng salok, everyday may makukuha kang fingerlings yan. Ilagay mo sa cleansing tank mo. I-announce mo sa YouTube, i-announce mo sa Facebook. Meron po tayong binibenta dito. Fingerlings, tilapia fingerlings. Piso, 2 piso, 3 piso, 50 centavo. Depende sa laki. Diba mga kabokals? So, yun po yung isang pwede natin gawing negosyo dito sa sistema natin. Kung hindi man po tatanggapin yung ating produkto na grow out tilapia, pwede po tayong magbenta ng fingerlings na kung saan ang target natin ay yung mga backyard tilapia raisers lang. Kasi sila po yung kailangan lang ng 500 pieces, 300 pieces, 1,000 pieces. Mas madali pong ibenta yung paunti-unti kasi nga konti lang yung perang ilalabas nila. So yun po ang target market natin sa ating mga fingerlings, yung mga backyard racers. Pwede rin po yung malaki kung gusto nila ng maramihan, pwede rin po. Ang tilapia mga kabokals, ano yan, nakita ko na talaga yan, ang bilis nila mag-multiply. Basta ihiwalay mo lang kagad yung mga fingerlings nila para po hindi kainin ng malalaki. Meron tayong separate tank para sa fingerlings. So yun po yung isang plano natin dyan mga kabokals. So yun, di ba? Yun nga, again, wag po nating isara yung isipan natin sa mga options na pwede natin gawin. May mga iba po sa atin, nagpaplano pa lang, hindi na nagtatagumpay. Bakit? It's either napapaligiran sila ng mga taong sarado ang isip, na kung saan bibigyan sila ng advice o bibigyan sila ng mga pananalita na madi-demotivate sila sa ginagawa nila. So di ba nagpaplano ka pa lang, sasabihin sa inyo ng kumpare mo, pare, nag-aaksaya ka lang ng oras mo dyan, hindi maganda yung ginagawa mo. Doon pa lang madi-demotivate ka na, di ba? Kung nagpaplano ka pa lang tapos ganun yung mga tao nakapaligid sa'yo. Kaya importante mga kabokals, surround yourself with positive people, positive thinker, hindi open-minded, di ba mga kabokals, para ikaw mag-succeed ka rin sa buhay. Hindi dapat tayo maging saradong isip, dapat lagi tayong bukas sa mga options na pwede natin gawin sa lahat po ng mga pinaplano natin sa buhay. Kasi kung nagpaplano ka pa lang, nadi-discourage ka na, susuko ka na, so doon pa lang sa stage ng pagpaplano, talo ka na, hindi ka na nagtagumpay kagad. So di ba, yun lang po yung para sa akin, advice ko doon sa mga gusto mag-umpisa na mga katulad ng ganito mga farming ventures na kakaiba, hindi yung normal. Kasi karamihan sa atin nasanay po sa normal, yung the norm, kung tawagin, the norm. Sa panahon ngayon mga kabokals, kasi sa sobrang dami na pong gumagawa ng mga normal na procedures ng farming or kahit na ito pang negosyo, dapat kasi mag-innovate ka rin ng sarili mo, especially kung limitado ang area mo, katulad natin, limitado ang area natin. Kaya nag-innovate tayo ng mga pamamaraan, 'di ba? So wala naman pong masama doon, lakasan lang din kasi ng loob. Minsan kailangan talagang maging malakas ang loob mo. Huwag kang matatakot magkamali. Ako ang lagi ko sinasabi, ano kung magkamali ako, ano kung pumalpak ako. Wala naman akong ibang taong inagrabyado, wala naman akong ibang taong pinirwisyo. Sarili ko lang yun. Yun po yung aking laging iniisip para hindi tayo maapektuhan ng mga taong negatibo, yung mga taong sarado ang isip. So dapat maging matatag din po tayo sa ating paninindigan, sa ating mga ginagawa, para hindi po tayo maapektuhan yung mga taong po pwedeng magpabagsak sa atin. So yun po.
So ito na mga kabokals, yun po yung ating plano patungkol po sa tilapia. And again, yung aquaponics po natin hindi po nagtatapos dyan. Marami pa po tayong aquaponics system na isi-set up. Ito pong ginawa natin na ito po ay parang puso, the heart of everything, di ba? Yung heart, di ba, yung puso natin, ang daming veins, ang daming ugat na connect sa kanya. Nagpa-pump siya ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan. Parang ganyan din po yung ating aquaponic system na to. Itong pond na ito. Siya po ang puso ng ating aquaponic system na balak po nating palakihin. Balak po nating ikalat dito sa ating area. Siya po ang puso, mga kabokals. Yan. Mga matalinghagang salita ni kabokals. Ayan mga kabokals, patapos na naman po kami. So bukas, another day, pero ayan, tapos na po yung ating mga battery cage. Hindi ko pa lang po pinakabit kasi bubugahan ko pa po yan ng power spray para malinis. Ito si Kuya Greg, ginaano na yung mga plywood, kinakamada na. So bukas mga kabokals, magkita-kita ulit tayo. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay.